1, sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-file ng first quarter ITR for this year 2025 gamit ang EBIR forms. Especially if you're using 8% IT rate or income tax rate bilang isang freelancer or professional. So, sino ang kailangan na mag-file? So, meron tayong tinatawag na freelancer or professional na registered noong January 2025 or prior years. At meron ding newly registered freelancer registered this month, March 1, 2025. And also, lastly, is mixed income earner or mga freelancer na may employment income. So, reminder, sa lahat ng mga mixed income earner, hindi pwedeng mag-deduct ng 250,000. The start of filing is April 1, 2025. And deadline is May 15, 2025. Tara, mag-file na tayo ng ating first quarter. So, first step is i-fill upan natin itong EBIR forms natin. Buksan nyo muna yung EBIR forms ninyo at nasa first video ko ng annual ITR ko kung paano natin i-download itong EBIR forms. Offline EBIR forms. So, eto. Always remember na ang ilalagay dito is not by guessing it, but based dito sa ating Certificate of Registration or tinatawag nating COR Form 2303. Okay? So, next is hanapin natin itong naka-indicate dito na 1701Q para sa quarterly filing. So, ayan. ITR, BIR Form 1701Q version 2018. Ito yung pinakabago, ito yung pinaka-latest natin. So, click fill up. So, this is, disclaimer, this is based on my experience. Mas mainam po na mag-ask tayo sa expert. Pero para may guide po na tayo or overview kung paano tayo magpa-file as a freelancer or professional, you may use this tutorial. So, eto, first is check natin, double check natin yung mga information na ilalagay natin. So, first is for the year, tama, 2025. And then, ang ipa-file natin ngayon ay first quarter. So, click natin yung first. Then, amended return, no. Number of sheets attached, 0. At is lang yan, as is lang yan. Then, tax, dito sa number 7, taxpayer or filer type, tayo ay professional. At naka-indicate din yan dito sa atin. Sa taxpayer type, professional in general. So, lagi talaga tayo magbe-base kung ano naka-indicate dito sa COR natin. So, next would be itong ATC or also known as Alphanumeric Tax Code. Ang pipiliin po natin ay 017 income from profession 8% IT rate. So 9 at as is din yung 10, zip code as is, and then meron tayo fill upan yung date of birth. So lalagay natin. Then as is din yung email address, automatic na siya. Then proceed tayo sa number 13, citizenship. So lagay natin yan. Number 14, pass lang yan. Then, naming for foreign tax credits, and that it is no. Part 2, background information on spouse, leave it blank lang. Then, okay. Next, i-click natin itong validate. So, wait natin na lumabas itong validation successful. Click on edit if you wish to modify your entry. So, click natin itong edit. Then, click next. Okay. Dito na tayo sa page 2 ng quarterly income tax return. So, dito tayo sa schedule number 2 or Roman number 2. So, for 8% IT rate. So, dito na papasok yung sa income natin dito sa 47A. So, to fill this number 47, sales revenues or in summary is yung income or in summary is income. Dito natin siya titingnan sa ating ginawang sheet na
income statement, income summary mo. So, for example, sa akin, ito yung naka-indicate from the month of January up to date or up to March. Ito yung lumabas sa akin. So, ito si client number 1. Dito siya nakatira sa Italy, for example, purposes only. Ito yung receipt na ginamit or OR number. Ito yung total. So, lumabas sa akin is all in all, 265,000. So, less natin yun ng taxable income. So, ang taxable income na lang natin is 15,000. So, i-multiply natin siya sa 8%. Ang lumabas sa akin, meron na akong babayarang 1,200. Pero for now, ilalagay natin siya dito sa ating number 47A. So, magkano nga ba? 265,000. 265,000. Lagay natin, then click tab. Tapos, 48 as is. Diretso tayo sa number 52. So, sa number 52, ililess natin yung non-taxable. So, don't always remember na ilagay itong 250 para maless sa atin yung 250 na yan. So, tugma siya, 1-2 dito and 1-2. So, may payable tayong tax na amounted to 1,200. So, ayan. So, i-click natin ulit yan, validate. Validation successful. Click OK. So, kapag itutuloy mo na siya for your filing, click submit or final copy, and then wait nyo na lang yung email ni BIR na confirmation, katulad nitong tax return receipt confirmation before kayo magbabayad sa regulated ni BIR, for example is Maya na payment gateway. So, ayun. If naman wala tayong tax na babayaran, wala na tayong gagawin, just print nyo lang ito. I-print nyo via Microsoft Print to PDF para magkaroon tayo ng soft copy, and then back up nyo sa computer nyo. And also, i-print nyo rin ng hard copy para sure. So, ayan. Ganyan po ako mag-file ng aking first quarter ITR. So, ayun. Ang next, itong ginawa ko is for those who have tax payable. At ayun, madali lang, di ba? Basta alam mo lang ang tamang proseso. And also, using Google Sheet para sa iyong income statement or income summary, hindi stressful ang tax filing as a freelancer or professional. So, like and save this video if nakatulong para may guide ka every time na magpa-file ka ng iyong BIR or your ITR.